Ang simpleng imbitasyon sa barangay na uwi sa away. May managot na kaya sa pagkakasala sa pananakit sa dalawang kabataang bugbog sarado sa hazing. Kasi nabigla din kami, hindi namin akalain na gano'n ang gagawin ng mga tao doon sa area. Meron naman tayong mga tanod na kasama doon sa area. Kaya sa tulong ng mga tanod, medyo naayos naman namin. Nadala namin dito sa tanggapan ng barangay yung mga suspect. May magulang dito na nag-complain na yung anak niya biktima ng hazing. Complainant mo ito. Ate, anak nyo. Dapat po sinabi niya po yung anak niya. Huwag ka mag-alala. Saan yung medical? Ito, medical, oh. Hindi, nag-iising po kami pagka may... So, inamin mo na nag-iisip ko. Pagka may ginawa pa ano, iba. May ginawa po siyang mali sa ano namin. Katakalan po. Ha? Sa ano, yung nag-iising po kami ng ano, hindi po kami ganun. Hindi kayo nag-hazing ng bagong recruit? Hindi po, siyempre, kasama naman po talaga yun. Oo, kasama. Hindi, meeting, inamin mo. Hindi naman po mataas yung bigay. Sa akin, akala ko, barkada lang. Hindi ko man nakalain na ganun ang mangyayari. Kasi hindi naman lahat ng oras lagi ko sila kasama eh. Kahit anak ko sila, hindi ko hawak ang isip nila. Alam niyo bang marami pang complaint dito na... Ha? Ibig sabihin, dalawa na kaya yun. Bakit nakarating dyan? Nakarating dyan ba nakarating? Ha? Oo, yun na kayo. Ibig sabihin, kasama nga kayo doon. Ang pumapalo, hindi taga dyan. Sumagot kayo. Kung anong, kasi dapat yung bago nyo gawin yan, pinag-isipan nyo yan eh. Matagal na kayo Pero pinapagalan namin, baka alam nyo dahil maraming report dito sa amin. Matagal na. May nare-receive kami ng mga complaint na meron nga daw dyan na sa Gate 5, mga kagrupo ng kabataan na kung minsan meron nga daw nag-hazing. Meron din sa aming report na sila nga din yung nasasama, nadadawit doon sa riot. Yung nakalaban mo kanina, may complaint din dito yon Sila po may kasalanan. na binubulabog nyo yung lugar nyo. Nandun yung mag-ingay kayo. Hindi po kami nag-iingay. Nandun yung mag-riot kayo. Mga bata po nag-iingay doon. Ibig mo sabihin, mga sinungaling yung mga yun. Kasi nangaling po talaga yun. Ang ibig ko sabihin, kung kayo, wala kayong grupo dyan, yung grupo-grupo nyo na yan, kung sa pagtongtong ng alas 10, wala na kayo dyan. Ang problema, minsan dumadaan kami, nandun pa kayo sa gitna ng kalsada eh. Huwag nyo na makita yung pangalan, ilan lang po kayo. Ha? Diyan lang yung mga 5 lang? Ibig sabihin marami pala kayo. Ilan taon? Hindi po kami nagpapasok ng ano eh. Anong ilang taon ang... Mga 16 mataas po. 16 pataas, minor dealer pa rin. Sabi ko sa mga pasok sa amin. Hindi ba naman sumali ng ibig na... Sinisali ako pa rin yun. Kahit gusto nila. Kung saan silang sumasali, hindi nyo ni-recruit. Sinapi nyo, alam nyo minor dealer. Pag iniisip po namin, hindi po namin inaano. Hindi nyo inano. Wala masyadong... Hindi nyo masyadong pinapalo. Ibig sabihin, nakukontrol nyo. Kahit po tanong nyo dito. Hindi nga, ibig sabihin, pag pinalo nyo ng malakas tapos dadating doon, palo, mahina na. Isipin mo yun, 1 week na daw yung palo niya, pero makikita mo yung lakay dito. Sa Pero ito. yung data niya naman po, ano eh, yung po sa Gate 20 yun. Binigyan po siya. Yung mga respondent, hindi naman sila umamin na sila yung pumalo daw doon sa dalawang kabataang babae. Samahan? Samahan lang? Samahan para sa karambulan. Kapatira niya, kapatira. Dahil unang-una pa lang, pagkuha nyo ng minor de edad, alam nyo na may kaso na agad kayo. Ito minor de edad hindi. Ito minor de edad hindi. Minor de edad hindi. Kado pa nga no? Hawakan niyo mga
humingi kami ng konting advice sa kapulisan natin. Dinala nga natin sa presinto kasi yun nga, binigyan kami ng advice na siyempre minor de edad. So siguro siguro bukas bigyan na lang namin ng counseling tong mga batang to. Sa ngayong gabi ang plano ng mga magulang pansamantala dito lang daw muna sa barangay. Baka bukas ng umagang-umaga kukunin daw nila at para safekeeping lang muna. Kasi meron nga nagkakonting komusyon doon. Baka madamay na naman sila. Gusto ko lang mangyari sana, padalain na lang sila para hindi na nila ulitin. Once na inulit nila ulit, pwede na silang tuluyan. Siyempre, kahit sino magulang, hindi naman sangayon sa ganun na ginagawa eh. Bala ko nga yan iuwi namin na probinsya para iwas sa mga barkada. Siguro ang may bibigay ko na lang na tip sa mga magulang na dapat pilitin nila mapag-aral yung mga anak nila para sa gayon ay hindi na papabarkada. At saka siguro yung tamang pagsubaybay, yung bigyan nila ng hindi lang sa barangay ang curfew, kundi doon mismo sa loob ng tahanan nila. Magtakda sila ng tamang oras para yung mga bata nakikita nila sa loob ng tahanan nila.